Number 5, invest in learning. Yes, invest as in put some skin in the game. Oo, yung tataya ka na talaga para sa sarili mo. I remember, isa sa mga sobrang talagang nag-invest ako is yung sa isang freelancing and networking event. Parang gathering siya ng mga freelancer, and dahil dun sa event na yon, kilala ko yung isang friend ko na until now, talaga naka-help din sa growth ko. Pero more than dun, yung experience talaga na nandun ka sa isang room and you're surrounded with successful people na dinidream ko pa lang for myself, sila nandun na agad sa stage na yon, na nagbe-build ng business, nagbe-build ng trabaho sa mga tao, natutulungan nila yung family nila. Yung dreams ko for myself, reality na for them. And na-open yung mind ko na kung kaya nila, kasi meron doon na may mga sakit sa katawan, ganyan, may disability, meron naman yung iba na hindi maganda yung family na pinanggalingan, may hirap, pero naging possible yun for them. Na-open lang yung mind ko na it's also possible for me kung tatrabahuin ko rin and given enough time. So, yun sa pag-invest sa learning talaga, kailangan meron tayong mga power moves na talagang intentional na gusto kasi natin na mapabilis yung progress natin, hindi yung okay lang din naman yung sa umpisa is yung mga free learnings muna, ganyan, o kaya mag-ask tayo sa mga kakilala natin. Pero iba yung kapag alam natin nag-bet tayo sa sarili natin, lalo if may money din na involved, kasi mas serious tayo na gusto natin yung positive results na kung ano man yung sa ibinayad natin. So, lalo sa umpisa, ang mga first 3 years ng aking career journey. So, mga 6 years pa lang ako nag-work. Tagal na, 6 years. Pero kasi talagang discovery pa sa umpisa, hindi ko alam yung gusto ko. Pero dahil doon, nag-invest ako. Unti-unti nalaman ko na, ito pala yung willing ako to pay the price and to mag-learn pa. Ito yung hindi pala para sa akin to. Hindi pala para sa akin. Okay lang, at least alam ko na. Hindi na ako nagwa-wonder kung ano. So, kaya dumating sa point na yun, ngayon, last year, nung latter part ng last year, dito ko gusto mag-grow. Naging clear na yun sa akin kasi nag-spend ako nung mga umpisang taon na learning. Kahit hindi sila related, learning lang. Tapos, naging clear sa akin, ano yung gusto ko pang mas mag-learn pa. Yun yung binigay, clarity talaga. And meron din isa, dahil nandun ako, nagbayad din talaga ako. Magkano ba yung mga, minsan binabayaran ko 10K, may isa may 8K, ganyan. Yung isa sa binayaran ko dahil doon, naging way siya para for the first time, ito yung first time ko makapunta sa ibang bansa. Pero learning pa rin yun. Nakilala ko siya dahil dun sa event na binayaran ko na isa mastermind siya. And then naalala niya ako. And then nung may opportunity na nasa insurance and nagka-copywriting, ako yung naalala niya. Kasi nag-inintroduce ko yung sarili ko sa kanya. And then, sinama niya ako dun sa isang learning opportunity din sa ibang bansa. Parang nag-open up lang yung world kasi yun, willing ako to pay the price literally para mag-grow ako in my network, in my sa capacity ng mind ko to comprehend ano yung possibilities for me, kasi nga bata pa lang ako, tapos yung kinagisnan kong environment normal hindi normal yung pag-usapan ng business, hindi normal yung pag-usapan yung talagang finance. So, kailangan kong mag-invest sa umpisa to put myself intentionally sa ganong environments na normal yung mga bagay na yun para hindi ako mag-freak out kasi hindi yun yung environment na kinagisnan ko. Para maging manormalize din siya ng sarili ka na it's okay for me to dream to be bigger and to generate big results and to dream, ano yan, to dream this thing, to be ambitious, kailangan ma-normalize siya sa akin. So parang yun pala yung binayaran ko nung umpisa, yung dreaming big na okay lang yan for me. Itong small changes na to, small decision na to, ito yung isa na mag-describe rin sa akin, learner. I've spent a lot of money, lalo na kahit na nung pagka-graduate pa lang, even if wala akong ganong money, kung meron pa ako sa nanay ko, to pay for my tuition fee to grow myself.
Nung pagka-graduate ko, nag-pay ako ng 7,000. Tapos 15,000, 30,000. And then nung, Laki ng di ba, ang dami na parang nung umpisa, yung na-save ko na money na nakuha ko sa loading business pagka-graduate, pinang-pay-in ko lang sa network marketing. So yung mga other expenses ko pa, hindi ko pa kaya kasi nag-start muna ako ng capability ko, maliit lang eh. Books lang ang kaya kong bilhin. Nung kumikita na ako. Tapos tsaka na tayo lumilevel up na yung mga seminars na attendan. Mga 5 digits na siya, lumilevel up. So, kailangan lang continuously mag-aral ka at i-apply kasi malaki yung effect nun. Kasi nga aside from network, your self-worth determines your net worth. Value mo as a person, yun yung possible mong kitain. Kaya nga, if all the material things are taken away from us, kaya mong kitain ulit yung same amount ng money kasi nag-grow mo na yung sarili mo so much. By having more experiences, marami kang natutunan, nadagdag na rin yung mga taong mga kakilala mo, and then eventually, mababalik rin lahat kung saan ka before and mas hihigitan pa. Kaya nga yung ito, dahil dun sa hungry for learning, mahirap man, matagal ako kumita kasi learn. Kaya dapat kailangan prenuhin mo yung sarili mo na tama na muna Tama ako na sa na. seminar, sa training, Application. mag-a-apply naman ako ngayon, ganon. Kaya naging effect siya sa akin, I earned my first million at age 23. Di ba? 21 ako gumraduate, nag-focus lang muna ako dun sa pag-aaral, sa field na pinasok ko. Hayaan muna kung ano muna sasabihin ng ibang tao. Para kang yung sa nakaganda- horse. May ganyan. Focus ka lang muna kung anong meron. Focus ka lang muna sa goal mo. Focus ka lang muna dun sa gusto mong puntahan at ma-achieve dun sa pinili mo na career. And then huwag ka manghinayang sa ibabayad mo. Kung naniniwala kang ito yung maging results. Yeah. Kasi this year, ang inattendan ko naman, umattend ako ng AI training for 2 days, 20,000. Di ba, minsan pag-iisipin, ay, laki naman nun. Kung doon ka nakatingin sa price kaysa sa value, di ba, Wala. hindi ka mag-grow. Kasi kaya nga na siya na price ng ganun kasi nga ito yung potential na makikreate. So, kailangan matingnan natin beyond the price, ano yung mga benefits, ano yung value na mabibigay sa sarili mo pag nangyari yun. Pag pumunta kayo sa christinedimaliwat.com, sa bago kong website, updated yan. So, meron na yung mga ikiklik ka dyan for consultation, for joining my team. Bago ko na siya. Mas maganda na yung homepage ko compared before na sa WordPress lang talaga na more on blogs. And yun yung nakikita ko na, syempre mag-spend ka talaga for saving your time, na ikaw yung gagawa noon, na lagi na lang na ikaw mag-approach ng other people, na this time gusto ko, pag nakita naman ako, sila yung mag-fill out doon. Kagabi may nag-fill out doon ng consultation, nakita sa TikTok, may inquiry ng plan. And then, yung mga iba rin, yan, sa mga TikTok, natutunan lang din namin yung sa CapCut sa isang seminar, na AI seminar. Yun. Kaya hindi na kami nagpatumpik-tumpik na i-apply para matuto pa. And then kung feeling mo yung free account is limiting you from reaching yung full potential nung app, tsaka ka na lang mag-opt-in, tsaka ka na lang magbayad. Yeah. Kaya wag manghinayang sa pag-invest. Wag masyadong tumingin sa price kung makakatulong naman sa'yo yun to grow yourself and your business. Kasi pag ikaw na-grow mo yun, yung sarili mo, no one will take that away from you. Tumataas yung capacity mo to earn. Ito nga tawag namin dito sa financial planning, human economic value. So yung capacity mo to earn habang tatrabaho ka pa until mag-retire ka, yun ang human economic value natin.